Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon itong impeachment ni Sara Duterte. So, sabi nga rito, pinaghahanda na ang mga prosecutors. Get ready, tuloy na tuloy ang impeachment. Tama. Maalala nyo lang din si Marcoleta noong nakarang araw, sabi niya, naniniwala ako na hindi matutuloy ang impeachment dahil magkakaproblema. So, kung matutuloy yan, pagdebatihan muna natin. Ang paraan ng pagkuha nila ng ebidensya ay mali. So pagka mali ang paraan, mali din ang proseso. Sa mga tirada. Ibig sabihin si Marcoleta manggugulo. Mag-isa lang siya. Tingnan natin mga gawa ni Marcoleta. Exciting yan. Tingnan natin. Kasi wala naman siyang nagawa sa Kongreso. Wala naman siyang achievement doon eh. Dito tingnan natin sa Senado. Diba? Yan lang naman kasi ang purpose niyan talaga. Baka nga kapag matapos ang impeachment at nailigtas niya si Sara, baka mag-resign pa yan. Okay. Ang ginawa ho ngayon ni Chis Escudero ay hindi po kinausap si Martin. Bagkos pinadalhan po ng sulat. At ang sabi sa sulat ay pursuant to Rule 1 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, we would like to inform your good office that having taken proper order on the impeachment of Vice President Sara Duterte, the Senate shall be ready to receive the House of Representatives panel of prosecutors at 4 o'clock in the afternoon on June 2nd, 2025. As stated in our letter, dated February 24, 2025, the Senate shall expect the prosecution to read the 7 charges under the articles of impeachment in open session. Thereafter, the Senate shall be convened as an impeachment court at 9 o'clock in the morning of June 3, 2025 for the purpose of issuing the summons and such other relevant orders. Thank you, truly, very truly yours. Nakasisi po yan kay Sara. Ayan o. Okay? So, yan ang nila. So, itong sila Beatrix, yung 11, not really 11, but 9, at least 9 representatives, ay kailangan mag-ready na sila. And then later on, etong pag nag-session, kasi kailangang aprubahan ng mga senador yung pagiging prosecutor nito ni Shell Jokno at saka ni Leila de Lima. So pagka nangyari yun, then mag-e-enter lang sila ng appearance dyan sa impeachment court kahit na ongoing na yung impeachment. Makakasali na sila. At sila na ang gigisa at makikipagbakbakan sila sa mga abogado ni Sara. At magpa-prosecute din sila kay Sara. Yan. Diba? So, ito ang exciting. Kasi lalabas dito, babalandra dito yung mga ebidensya nila na sinasabi ng mga DDS na walang ebidensya. Sabi naman ng mga prosecutors, meron. Nag-imbestiga nga kami. Meron. Sa Kongreso, nandun, maraming katibayan. May mga dokumento sa amin coming from COA. No. Sabi naman ni Marcoleta, mali ang proseso. Yung mga ebidensya na kinuha ninyo sa hearing, hindi yan dapat pwedeng gamitin. Kasi ang purpose ng pagkuha ng ebidensya nyo ay in aid of legislation. Hindi in aid of prosecution. Tayo ng Marcoleta to. Nagpapatawa. Di ba? Ay nako. Alam niyo, tama naman po yung impeachment na ginawang ito kay Sara. Kahit nasabihin natin naka-apekto roon sa alyansa because the remedy for that ay dapat matapang ang ating mga alyansa candidates during those days. Kaso duwag eh. Hindi sila nagsasalita para ipagtanggol ang ginawang pag-impeach si Sara. Ganon din yung ginawang pag-aresto kay Duterte. Hindi nila ito pinagtatanggol at pinaliliwanag ang validity and the necessity why Sara must be impeached and why Digong must be arrested and brought before the ICC. Hindi po. Diba? Walang ganon. Kaya, olats yung iba sa kanila. Kahit late na gagawin niya ay may dahilan, isa na rin ang abuso ng mga ahas. Okay.
Okay? So, iwanan muna natin 'to. Makitanong dito sa impeachment ni ni Sara. Pero sinasabi ko lang yung kay Marcoleta, wala, pang gugulo lang yung trip noon para maharang lang yung impeachment. Pero tuloy at tuloy yan. Dahil yung, maalala ko lang din sinasabi niya pala, sinasabi rin pala, eto naman, may naglabas nga pala, no, si Makalintal, yung expert ng, yung election lawyer expert. So obviously, hindi niya nga, sinabi rin naman niya, hindi niya kabisado ang impeachment. Kasi meron pong rule 40, dito, Rule 40, 46, tama ba? Ang sinasabi rito, Section 122, unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. So, ibig sabihin, ang session po kasi, sa isang Congress, there can be, they can have like multiple session ended and started. Diba? Started and ended sessions. They can have that like under 19 Congress. So, meron silang mga ganon. Tapos, ang binabanggit naman po dito is the expiration of a Congress, of one Congress. So, 19 Congress ang mag-expire sa June 30. Diba? Sinasabi rito, lahat daw po ng mga bagay-bagay na natenga o nakatenga, siya ay terminated na, baliwala na, ala ng kwenta. Kapag nag-expire na ang isang kongreso, which is sa June 30. So, pero maaari naman daw po itong talakayin yan sa kongreso as if presented for the first time. Ibig sabihin, ulitin nyo ang impeachment labang kay Sara. May 1-year ban. Di ba? May 1-year ban. So, next, year February pa uli, pwede si Sara na ma-impeach. Ganon. Pero alam niyo po, hindi po ito applicable sapagkat ito po ay para sa legislative matter or matters sa paggawa ng batas. Ang Senado ay may isa pang mukha which is ang impeachment court. Hindi lang na-realize ng mga senador natin noon at nito ni Kiko, ni Chis Escudero, na once na-receive nila ang articles of impeachment, it automatically converts the Constitution automatically converts the Senate into impeachment court. Diba? Tapos tong mga judges na to, kahit na sinimulan pa yan sa 19 Congress, sinusundan natin ng US na may nangyari na yan. Nalimutan ko kaninong presidente yun. American president. Sinimula ng ganitong Congress, tapos ipinagpatuloy yung pagdinig doon sa sumunod na Congress. Sinusunod natin yan. Bahagi yan ng judicial processes natin. So, 28th Congress, sila yung mga nanalong senador dyan, yung upo bilang judges. Ganon din yung mga 12 na nanggaling po dyan sa 19th Congress. Yan. So, ganon mangyayari dyan. Kaya, tuloy na tuloy. Di ba? At tingin ko hindi ho pa pwedeng manghimasok ang Korte Suprema para sabihin na, merong mga depekto ito, katulad ng nagsasabi, kaya lang siya pumirma dahil sa pondo, dahil maiipit ang pondo. Hindi ho. Yan ay pwedeng papanagutin ang mga gumawa niyan, yung mga sinabing nakatanggap ng bayad, pwede ho silang papanagutin sa ethics committees. Ethics Committee ng House of Representatives. Yun. Pero hindi po pwedeng maging dahilan ito para madeklarang invalid ang impeachment. Okay?